samahan niyo naman si Maring Bibang sa bagong adventure ng kanyang buhay. Ito nga po ang kwento ng aming araw noong pumunta kami dito sa Batongan Cave. Yes po, yung pangalan po ng lugar nito ay Batongan Cave. Dito po kami pumupunta kada araw ng kamahalan or Semana Santa kung tawagin. Pero ngayon po ay hindi pa naman araw ng Semana Santa or kamahalan. Kaso nga lang napunta kami dito dahil sa kakulitan nitong aking old classmate. Pumunta talaga siya sa bahay para kulitin ako ng paulit-ulit para samahan ko daw siya na mamasyal at dito pa niya talaga naisipang mamasyal sa Batongan Cave. Diyos ko miyo. At ako naman syempre pinagbigyan ko na dahil wala naman akong gagawin at para makaliwaliw din paminsan at ayan. Magkasama naming tinahak ang daan na napakaputik sa kadahilanan din na inaayos yung daan dahil gagawin na po siyang kalsada. Kaya sa mga pupunta dito next year, don't worry kasi maayos na po yung dadaanan ng inyong sasakyan. Tuloy-tuloy na po kahit Hilux pa yung sasakyan nyo. At ito na nga guys, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Nang makarating na kami dito sa bandang itaas ay agad na kumain itong aking kasama dahil nagutom daw siya. Sino ba naman ang hindi magugutom kung sa mga pinagdaanan nyo ay grabe, nagtulak pa kami ng namin dahil dumikit yung gulong sa putik. Diyos ko. Halos hindi makaalis ang aming motor. Hindi ko nga lang nakuna ng video guys kasi hirap na nga kami magtulak sa aming motor. Magbibidyo-video pa o ano kayo dyan. At syempre, bago kami nagpatuloy dyan sa aming pupuntahan, nakita namin na maganda ang views. Kaya syempre, magpipicture-picture muna kami. Tapos pagdating nga namin dito, tingnan nyo naman yan guys. Napakaganda ng tanawin sa itaas para lang akong naka-drone. O, diba? At alam nyo ba guys na itong lugar na to ay may mahabang kwento. Ito pong kwento na to ay nalaman ko lang po sa aking mga magulang na ikwento din lang ng kanilang mga magulang sa kanila. Noon daw panahon ng Hapon kapag merong gira, merong labanan ay dito daw nagtatago yung mga sinaunang tao kasi ito daw yung pinaka the best na taguan ng mga tao dahil safety daw dito, hindi ka kaagad-agad makita na kung sino. At alam nyo ba guys na meron daw mga nakatirang tao dito pero yung mga taong nakatira dito ay hindi mga ordinaryong katulad natin. Tapos dagdag na kwento ng aking mga magulang noong kabataan ko pa nasabi daw ng mga ninuno nila na kapag may kinakasal daw ay pwede kang manghiram ng mga gamit dito katulad ng gown at saka mga pinggan. At kapag daw na once na hindi mo isinauli ang mga gamit na hiniram mo dito ay magiging dahon na lang daw ito at magiging parang bulang nawawala. Tapos isa pang kwento ng aking mga magulang guys, meron daw ikinasal dito na nanghiram ng gamit tapos hindi daw isinauli yung mga gamit kaya ayun, nawala daw yung mga tao rito. Iwan ko ba kung gaano katotoo dahil kwento lang naman yan sa akin ng aking mga magulang. By the way guys, hindi ko napapahabain ang kwento ko dahil hindi ko naman alam kung totoo talaga yun pero para sa akin, totoo yun dahil magulang ko ang nagkwento sa akin at galing daw yun sa kanuno-nunuan nila. Depende na lang yun sa paniniwala din ng iba. Alam ko maraming tao ang may alam na kung ano ang totoong kwento dito pero sa kanila lang din yon dahil meron kanya-kanyang kwento na hindi natin alam kung gaano katotoo. At balik na tayo dito guys, pagkatapos naming kumain doon ang aming baon sa itaas, agad na kaming bumaba at ayan ang aking sleeper na tinanggal ko dahil sa sobrang putik, pababa na po kami niyan. Nagrereklamo nga dito ang aking old classmate sa akin dahil napaka short time talaga ng aming adventure dito kasi nga sabi ko sa kanya kailangan na naming umuwi dahil walang baon yung aking dalawang junakis pero yung sa kanya guys merong baon kaya kahit anong oras pwede siyang umuwi ako hindi pwede. At bago ko nga pala makalimutan, shout out sa'yo dyan, Jennifer Banatasa Garcia, yung aking kasama sa pag-a-adventure dito, yung aking makulit na old classmate na nag-aya sa akin. At syempre, shoutout na din sa mga solid supporters ko, solid followers ko. Sana po panoorin nyo ang video ko, patapusin nyo naman po. Sana po mag-like kayo, mag-comment at saka i-share nyo naman po. Sana huwag kayong magsawang manonood sa akin. Sana huwag kayong magsawang magsuporta sa akin. Thank you so much po sa lahat-lahat. At ayan yung aking kasama, walang sawang nagsiselfie. At ayan yung bunganga ng kuweba guys. Simbahan yung una nyong makikita guys. Ayan, napakalaking simbahan po yan dyan guys.
Kaso nga lang hindi na kami pumasok dahil maraming mga sapat-sapat dyan o kung tawagin dito sa amin ay kulalapnit, yung maingay po na parang ibon. At ito nga guys, nakarating na kami sa ibaba. Kung napapansin nyo guys, masukal yung dinadaanan namin kasi ganito talaga guys kapag hindi palagi napupuntahan. Pero kapag Semana Santa guys, malinis po siya dito kasi may naglilinis naman. Tapos maraming tao talaga ang pumupunta dito guys para makita nila ang mga magagandang tanawin sa ibaba. Marami nga ding mga vlogger ang dumarayo rito para makapagkuha lang talaga ng magagandang view. At ito kaming dalawa, walang tigil sa pagkuha pa rin ng video, pagkuha ng picture for good memories din. Pero paalala lang po, bawal na dito sa inyo ang may mga rayuman na umakyat pa dito o kaya yung mga batang maliliit, bawal po dito kasi matatalas po talaga yung mga bato. Tsaka madudulas po, kaya delikado talaga. Dito na naman yung aking kasama, oh, tingnan nyo, nag-selfie na naman siya, walang katapusang selfie. Sige! At ako naman, ayan, bitbit ko ang aking maduming slipper, sumusunod lang sa kanya, pero wala ding katapusang pagkuha ng video, diba? Pagdating dito guys sa ibaba guys, hindi ka na mahihirapan pang bumaba kasi meron siyang hagdanan, pinagawan siya ng hagdanan guys, oh. Kapag talaga Semana Santa guys, maraming tao ang pumupunta dito. Kahit iba-ibang lugar nakakarating dito. Tapos ang dami ditong paninda. Kaso nga lang yung presyo ay dollar naman. Yes guys, akalain mo yung ice, tagdos lang yun dati. Pero pagdating dito, dobleng presyo na. At yung mga kakanin ay nako, pero mapapabili ka talaga kasi masarap naman talaga kumain lalo pat pagod ka sa kakaakyat. Tingnan nyo ang mukha ni Maring Bibang, haggard na, hindi halatang mahangin. Tingnan nyo yung buhok ko, parang lilipad na. At ito naman kasama ko, ayan, sumakay na sa kanyang service. Pero habang si Maring Bibang dito ay kumukuha pa rin ng video. Ipinapakita ko lang talaga sa inyo guys kung gaano kaganda dito ang view sa ibaba. O ayan, hindi mo masyado makita kasi natatabunan ng mga damo at natatabunan ng mga punong kahoy. Pero kapag ikaw ay pumunta dito, makikita mo talaga ang napakagandang view. O ayan na ang aking service. Nakikita nyo ba yan guys? Yan na yung sinasabi ko na maraming pinagdaanan. Ayan, washing ka ngayon. Papahirapan na naman ito si Maring Bibang sa pagpapaligo sa kanya mamaya. O, at ayan, hindi pa nga tapos ang adventure namin. Pumunta pa kami doon sa dulo kasi nagtaka kami merong kalsada. Ayan o. Gusto namin pumunta doon sa dulo kaso nga lang merong nagtatrabaho kaya umuwi na lang kami kasi late na kami sa oras dahil uwian na ng aming mga Junakis. Ayan. At hanggang dito na lang guys ang aking video guys. Kung nagustuhan nyo, pakishare naman po. Thank you for watching.